Sa mga vloggers, kung titingnan ko, masyado kayong mga judgmental eh. That's one thing you should learn. Huwag po kayong maging judgmental. And I don't think you have the right to judge others. Di po ba? And the other thing that you forgot is that when you come up with your post, if you come up with informations, you did not exercise due diligence. Wala po kayong fact-checking kung totoo yung mga nire-report ninyo. Yun po yung aking observation kasi sa mga post na naharap sa amin. That is why nagkakaroon na tayo ng polarization. Sana matigil na sila, ano po, sana magsilbing leksyon na ito sa kanila, na magdahan-dahan sila. Grabe, no? Yung talagang akala mo, sila mismo may ginawang mali sa kanila yung tao. Akala mo, sila mismo nakaranas ng pag-aabuso mula dun sa tao. Na yung kahit wala naman talagang basihan pang totoong ginawa ng isang tao yung ganito, o kahit na may mga balita, pero under investigation yung nangyayari, kung sino bang may mali, para ma-clear kung may mali ba talaga o may nalabag ba talaga, may conclusion na agad sila. Mali yun. Hindi po tama ganon. Hindi yun tama. No? Huwag tayong magpapakalat ng mga maling balita at huwag tayong mang-iinganyo ng mga tao na kampihan kayo at magalit sa isang tao nang walang matinding basihan, nang walang matinding dahilan. Ano po? Hindi po, again, pro-government po tayo dapat. Hindi tayo dapat kumakalaban sa ating pamahalaan kasi yan ang itinakda ng Panginoon sa atin upang mamuno at para magkaroon tayo ng kaayusan. Kasi pag walang mamumuno, tulad niyan, si VP, si Duterte, yung ama niya, at yung mga DDS, wala nang ginawa, kundi kontrahin. Why not hayaan yung matapos muna yung termino? Tingnan mo sa kamamadali niya na ma-take over yung position. Tingnan mo, may impeachment case siya. Tingnan nyo, napunta sa The Hague si Duterte. So, dahan-dahan po tayo. Dahan-dahan. Lahat ng mga pinagsasabi nyo, nilulunok nyo ngayon eh. Lahat ng mga pinag-wish nyo laban sa government, baliktad ang nangyayari, napupunta doon sa mga taong ipinagtatanggol nyo at yung taong sinisiraan nyo at sinaatake nyo ay siyang namamayagpag at lalong nagiging matibay. Diba? Dapat lang naman, kasi siya ang namumuno sa atin eh, si PBBM. Hindi madali maging presidente, pero kayo kung magsalita kayo, parang ganun-ganun lang kadali. Hindi na natutulog yan sa dinami-dami ng mga gagawin. Mga dinami-dami ng dapat iisipin. Kaya, hindi basta-basta ang maging presidente. Kaya, Diyos ang nagtatakda niya, nagtatalaga. Suportahan po natin ang ating gobyerno. Hayaan yung matapos ni PBBM ang kanyang termino. Huwag niyong magaling kasi sa kagaganyan niyo, tingnan niyo, si VP Sara, mai-impeach siya. Matibay ang basihan sa kanya. Magagalit na naman kayo sa akin, nagsasabi lang ako ng katotohanan. Mai-impeach po talaga siya. Kasi, ayun ang matibay yung sa kanya. So, sa pagtatanggol niyo sa kanya, titirahin niyo naman yung kabila kung ano-anong sasabihin niyo. Focus po tayo dun sa kasalanan ni VP Sara kung bakit siya na-impeach. Ano pa? So, ayan, sinasampulan ko lang kayo kasi yan ay mga sinishare ko ay may katotohanan base sa mga nangyayari sa lipunan, sa news, and mga napapanood, nababasa, na may katotohanan naman talaga, may confirmation. Ano? So, wag tayong basta naninira ng kapwa. Kayo mga fake vloggers, stop na po kayo ha. Tama na kasi may kulong na kayo. Ginagawa na yung batas na yan. So, wag niyong hintayin kayo naman ang gumawa. Yung mga hindi pa napatawag, nagawa din sila sa Quadcom hearing.
Ayan, yung iba naglalaylo na eh, nagdadahan-dahan na magsalita, nagdadahan-dahan na pipili na ng mga iba vlog niya. Pero nakalimutan niya na yung mga vlog niyang dati ay nandoon pa rin sa YouTube, di ba? Or kung saan pa mang platform niya nilagay, syempre, makukuha yon at makukuha. Hindi porque nagdadahil-dahan sila ngayon, ha? Ligtas na sila. So, ipapatawag na rin yung iba eventually sa quantum theory. Kaya, ayan, stop na sa pag-spread ng fake news. Ano po? Thank you so much for watching and please don't forget to like and subscribe lalo na sa ating YouTube channel. And comment down at pag-share na rin po. Thank you so much sa mga sumusuporta sa ating mga silent viewers. Thank you so much. Thank you for your support. Thank you and God bless you all. See you in my next vlog.